Pagkatapos nito ay nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang piyesta ng mga tolda, isa sa mga piyesta ng mga Hudyo, kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, "Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo?" Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Sumagot si Jesus, "Hindi pa dumating ang aking panahon. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapupuutan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuutan nila sapagkat pinapatotohanan kong masasama ang mga gawa nito. Kayo na lamang ang pumunta sa piyesta. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon." Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa piyesta. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. "Nasaan kaya siya?" tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. "Siya'y mabuting tao," sabi ng ilan. "Hindi, inililigaw niya ang mga tao," sabi naman ng iba. Ngunit walang nanghangas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng piyesta, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila, "Saan kaya nakakakuha ng karunungan ng taong ito, gayong hindi naman siya nakapag-aral?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko'y galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyong tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin?" Sumagot ang mga tao, "Sinasapian ka ng demonyo! Sino ba ang gustong pumatay sa iyo?" Sumagot si Jesus, "Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli, bagaman hindi ito nagmula sa kanya, kundi sa inyong mga ninuno, at ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan." Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula, subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya ng malakas, "Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya kinakilala, ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ko nagmula at siya ang nagsugo sa akin." Nais na siyang dakpin ng ilang naroon, ngunit walang nanghangas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Marami sa mga tao ay naniwala sa kanya. Ang sabi nila, "Pagparito ng Kristo, gagawa ba siya ng mas marami pang himala higit sa mga ginawa ng taong ito?" Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't inutusan nila ng mga punong pari ang ilang bantay sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hihanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Nag-usap-usap ang mga Hudyo, "Saan kaya pupunta ang taong ito, hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napadpad sa lupa ng mga Griego upang magturo sa kanila? Ano kayang ibig niyang sabihin ng kanyang sinabing,
Hihanatin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng piyesta, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso'y dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Ang tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ng espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin." Sabi ng iba, "Siya na nga ang Kristo." Ngulit may sumabi rin, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo'y magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David?" Nagkaroon ng pagkakabahabahagi ang mga tao dahil sa kanya. Gusto ng ibang dakpin siya, ngunit walang nanhangas maghuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga pariseyo, "Bakit hindi ninyo dinala sa ito?" Sumagot ang mga bantay, "Wala po kaming nakarinig na nagsalita ng tulad ng taong ito." "Pati ba kayo'y nalinlang na rin?" tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una, at siya ay nagtanong, "Di ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa?" Sumagot sila, Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea." Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat